Eto na, biglang natauhan, nagsalita na, Ping Lacson, kumalas na. Alyansa BBM, bagsak ratings. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pero sandali muna, no? Bago natin simulan, no, nais ko nga pala munang ipaliwanag dito, no? Kasi may mga nagko-comment, no, na antayin muna nating kumbaga parang antayin mo munang matapos yung video. Antayin mo munang matapos yung nagsasalita bago ka magsalita. Ito lang po mapapaliwanag natin kasi hindi po pwedeng ganun ang mangyari. Kumbaga, itong video na ito, halimbawa, itong video na ilalabas natin, ito is nire-reactionan lang natin to. No? So, kung ipe-play ko yung video na ito nang hindi ako magsasalita, parang ninakaw ko yung video niya. Diba? Parang ninakaw ko yung content niya, parang ganun. Diba? Kaya natin, syempre, kailangan natin magsalita, kailangan natin magbigay ng komento. Diba kaya nga reaction video po ito. Pinapaliwanag ko, ito po ay hindi balita. Kumbaga, ito po ay reaction ko. At sinasabi nga nung iba, fake news naman yung lumalabas dyan, fake news sinasabi mo. Paano fake news yung sinasabi ko? Kumbaga, wala po akong pinagkaiba sa inyo. Pareho lang din po tayong nanonood. Ang pinagkaiba lang ho natin, napapanood nyo rin po ako. At dito po, parang ako din, isa din ako sa nagko-komento. Nagbibigay ako ng sarili kong opinyon at komento sa mga balitang nababalitaan ko. Ngayon, naiintindihan ko naman yung mga nagsasabi na fake news ka. Alam ko naman yan. Kasi ganyan naman ang mga tingin nyo sa mga DDS vlogger eh. Ganyan naman ang mga tingin nyo, mga fake news. Kasi alam nyo kung bakit, hindi nyo kasi matanggap yung katotohanan. Hanggang ngayon, nakapikit pa kayo, hanggang ngayon tulog pa rin kayo. No? Ngayon, kung sinasabi nyong ganyan, kung nagagalit kayo sa amin, no? Kung nagagalit kayo sa amin, sa mga sinasabi namin dito o nagiging komento namin, isa lang naman po ang dapat nyong gawin. Huwag po kayong makinig, hindi naman namin kayo pinipilit. Ang masama kung pinipilit ko kayo, nasasabihin ko, hoy, maawa na kayo, pakinggan nyo ko, panoorin nyo ko. Pakinggan nyo yung sinasabi ko. No? Ganyan. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, di wag. Hindi ko naman kayo pinipilit po. No? Hindi ko naman pinipilit na please. Maniwala kayo sa mga Duterte, please. Iboto nyo si Sara Duterte, please. Iboto nyo yung PDP. No? Hindi naman ganun. Ang sa akin lang. Kung gusto nyo pong makinig, welcome po kayo dito sa akin. Lahat ng mga nakikinig sa akin, ng mga maaayos, lahat ng mga ng mga nandito na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Pero doon sa mga medyo nabubwisit sila, doon sa mga comment nila sa akin, no? Bahala kayo sa buhay nyo. 'Di ba? Love ko pa rin naman kayo. Kasi nandiyadyaan kayo eh. Ibig sabihin, kaya kayo nagko-comment, kahit nagalit kayo sa comment, ibig sabihin nun, nanonood pa rin kayo sa akin. Diba? Ganun yan. Kaya alam ko naman may sinusuportahang kayong tao, lahat naman tayo may sinusuportahang tao. Hindi lang naman kayo. Siyempre, pag may sinusuportahan kayo, pinaglalaban nyo yun, pinagtatanggol nyo yun. At ako din, may sinusuportahan din ako, pinaglalaban ko, pinagtatanggol ko rin yun. Kaya nauunawaan ko kayo. Pero kung hindi nyo feel ang mga sinasabi ko, ay pwede naman po kayong hindi manood. Diba? Ganun lang naman po eh. No? Kaysa maglagay ho tayo ng hindi magagandang komento na sasabing fake news. At ililinaw ko, ako po ay reactionist. Nire-reactionan ko lang po yung mga video at balita na nasasagap at nalalaman natin, yung mga nakikita natin. Diba? Iba po ang balita sa nagre-reaction. Para, uulitin ko, para din po akong katulad ninyo na mga nanonood.
'Di ba? Wala po tayong pinagkaiba. Kung ano po yung reaction niyo sa comment box, kung ano yung komento niyo sa comment box, ganun din po ako. Pinapaliwanag ko lang doon sa mga anti, no, na mga Duterte, anti-Duterte na naghaharakiri dito sa channel ko diyan sa comment box. No? Ayon, syempre, pagpatuloy na natin to, wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin itong alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayun! Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin yan si General Macanas. The General's Viewpoint. Bisitahin nyo yan mga katunay. Ipagpatuloy natin. Alyansa. Unti-unti nang umaalis sa palubog na barko. Oh, hindi yun Bumabaliktad na Unti-unti nang umaalis sa palubog na barko, haba? Dahil sa nangyari kay PRRD. Una, si Senator Amy, kumalas. Nilalabanan niya na ngayon ang alyansa. Iniimbestigahan yung nangyaring pag-aresto, pag-surrender kay PRRD. Pangalawa, yung Camille Villar, hindi na nag-attend sa campaign rally. Hindi sa Dicalonan, alis na rin yan. Ito, pinakabago, nagsalita si Senator Ping Lacson. Nako! Ayan Una, si Senator Amy, no? Pangalawa, si Camille Villar. At eto, pangatlo, si Ping Lacson naman. Medyo parang no? Baka medyo nauuntog na sila ng konti. Parang natatauhan sila sa mga nangyayari, no? Kasi naman di ba? Kasi yung nangyari kay PRRD, alam niyo kung tutuusin, doon lahat nagsimula yan Yung pagkakadala kay PRRD sa ICC. 'Di ba? Kasi kung alam mo naman sa sarili mo talagang mali yung ginawa, is talagang yun talaga ang mararamdaman mo. Hindi lang naman kasi yung tatlong yan, no? O kaya yung magulang ni Camille Villar, hindi lang si Ping Lacson, hindi lang naman si Senator Amy nakakaramdam niyan, halos napakaraming tao ang nakakaramdam niyan. 'Di ba? Pati matatalinong tao na nararamdaman nila na mali talaga. 'Di ba? Kasi nga dapat may proseso tayo dito sa Pilipinas. Kung meron si PRRD haharaping kaso, dapat dito muna sa Pilipinas nililitis, hindi sa ibang bansa. Dahil hindi naman problema ng ibang bansa yung problema na gustong iakusa kay PRRD. 'Di ba? Ulitin ko, hindi naman war crimes yun. Yung drug war niya is may war lang pero hindi siya war crime. No? Sabi niya, baka i-ostracize ako sa alyansa sa sasabihin kong ito. Kasi nakita niya may pagkukulang, may kamalian yung ginawang pag-aresto, pag-surrender kay PRRD sa ICC. Pakinggan natin. Kahit si Ping Lacson, no? Sinabi sa interview. Hindi ako i-house ng alyansa dito sa sabihin ko. And siguro gawin natin definite pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contentious issue pwede nyo namang hindi surrender. Ayun. Pwedeng hindi surrender. Nagkaroon pa na doon issue. Yan po ang hindi napagandahan nitong si Marcos Jr. Akala ko kasi nila yung ginawang pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa Netherlands. Kagaya yan ng mga ibang issue sa ating bansa na yung pagkakalaunan makakalimutan at lalamig at hindi na mapag-uusapan yung issue na yan. Ibahin nyo ho yung ginawa nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uumpisa pa lang tayo. Kung inaakala nyo dyan sa administrasyon matatapos tong issue na to, tatahimik, makakalimutan ng ating mga kababayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkakamali ho kayo dyan. At itong mismo ulitin natin Ayun sinasabi doon na pwede namang hindi isurrender. 'Di ba? Kung halimbawa may ganyan-ganyan. Kaso nga ang nangyari is isinurrender siya doon, dinala siya doon. No? Kaya marami talagang nakakakita sa pagkakamaling nangyari. Ulitin ko, hindi dinala sa tamang proseso kasi si PRRD. Yun yung paulit-ulit talagang sinasabi ng mga tao. Ngayon, kahit ultimo yung alyansa, yung mga kasali diyan, sinasabi nila na mali. 'Di ba? Kahit pa paano nararamdaman nilang ganun.
Baka ito na naman si Lacson nagsalita ng ganyan, baka ikaw magalit din sa'yo. No, alam naman natin yung si Lacson tsaka si Senator Amy, no, parang gustong tumakbo dati ng independent talaga yan. Kaso nga lang, 'di ba, bigla silang sumama sa alyansa. Ngayon si Senator Amy, nung sumama sa alyansa, maraming nagalit sa kanya dahil alam niya kaibigan niya si BP Sara, ganto, ganyan. Parang iniwan niya sa air si BP Sara. Tapos, nung nangyari na to kay Tatay Digong, nung dinala si Tatay Digong sa ICC, doon na umalma si Amy. Kasi nga, nung mga nakakaraang problema kay BP Sara, sa mga Duterte, hindi masyadong umaalma si Amy. No? Pero ngayon, talagang si Amy puspusa na talaga yung nagiging aksyon na ginagawa niya. Talagang kumukontra na siya sa, alam nyo na, di ba? Talagang dito ipinapakita niya kung kanino siya pumapanig. Kasi siyempre, baka mamaya, sinasabi ni Senator Amy, pumapanig ako sa tama. Alam niya naman di ba? Alam niya naman sa sarili niya Katulad niyan, yung hearing niya, hindi sinipot. Di ba? Hindi sinipot yung hearing niya. So, dapat sinisipot yun. Di ba? Kung talagang wala tayong tinatago, di ba? Kung wala tayong inaano, handa niyong harapin yan Kahit ba sabihin na nagkaroon na tayo ng unang hearing di ba? Bakit kailangan pa naming humarap? Yung iba nga gusto sa laging pinapatawag si BP Sara tsaka si PRRD. Nagkaroon na ng unang hearing, nagkaroon na ng pangalawang hearing, pangatlong hearing, gusto pa ipatawag 'Di ba? Bakit kayo ayaw nyo? 'Di ba? Mas maganda na rin kasi yung mga ganitong issue. No, lalong-lalo na nasasangkot yung mga pangalan nila diyan sa pagkakadala kay PRRD sa ICC at nagkakaroon ng negatibong komento sa kanila. Dapat sila mismo yung aayos sa gusot na nangyari. Kasi kung ikaw tatahimik ka lang, hindi mo sisiputin yan, hindi mo haharapin yan, hindi matatapos yung iniisip sa inyo ng mga tao. Diba? Kung hindi nyo ipapaliwanag ng maayos, diyan tayo diyan tayo nagkulang Diba? Kaya nagkaroon tayo ng maraming problema. Kasi lahat ng ibinabato sa inyong hindi maganda, hindi nyo sinasabi o pinapaliwanag sa taong bayan ng maayos. Dahil karapatan naman ng taong bayan na malaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi totoo. 'Di ba? Karapatan nila 'yan, dapat hinarap nyo 'yan. Kasi ibig sabihin pag hindi nyo hinarap 'yan, ano ba? Meron ba tayong kinatatakutan? Meron ba tayong iniiwasan na pwedeng masabing mali? 'Di ba? Pero kung ikaw talaga is alam mong tama ang ginawa mo, wala ka namang ginagawang masama, tamang proseso ang ginawa mo, mas maganda siguro kung humaharap ka para maidepensa mo naman yung sarili mo. Kasi kung hindi ka humaharap, patuloy pa rin yung sasabihin ng mga tao sa iyo na hindi maganda. Patuloy pa rin magkokomento ng kung ano-ano sa inyo na kayo lang din ang nasasaktan at kayo lang din ang nagagalit sa mga naririnig ninyo. Diba? Bakit hindi nyo linisin ang sarili nyong pangalan kung meron pa kayong lilinisin? Ganun yun Bakit hindi nyo ipaliwanag ng maayos kung meron pa kayong ipapaliwanag? Ganun yun. Baka i-ostracize ako, baka mamaya itakwil ako ng alyansa sa sasabihin ko. Kailangan may pagkukulang. Pwede naman hindi natin isinorender. Kasi sa totoo lang, no, si Ping Lacson kasi, Ping Lacson na yan Kilala na yan. Sa akin naman kahit siguro wala siyang partido, 'di ba? Is iboboto pa rin ng mga tao 'yan. Kung talagang merong nagawa si Ping Lacson sa Senado talaga, no, meron talaga siyang no, na hindi makakalimutan ng tao na tumatak. Hindi makakalimutan 'yan. Ganon din naman si Senator Amy. Kahit wala naman, kahit independent lang siya, no? Kung talagang sa tama talaga siya lumalaban, hindi naman siya iiwan ng mga tao 'Diba? Kaya nga sinasabi ng mga tao ngayon sa ginagawa ni Senator Amy, sana hindi lang yan simula. Sana hanggang katapusan yan, hanggang dulo yan. No, lalong-lalo na kung maging senador si Senator Amy, kung pala rin siyang makapasok at makabalik uli sa Senado. Pero sa akin lang mga katunay, mas maganda, wag nyo munang i-bash si Senator Amy. Sana wag muna nating pangunahan. Hayaan muna natin siya na magsalita, mag-imbestiga. Dahil nakikita naman natin yung effort na ginagawa ni Senator Amy Marcos.
No? Bihira lang yan. Kumbaga sa Senado, siya lang talaga yung nagbukas ng ganyang klaseng investigasyon. At isa pa, hindi biro-biro yan. Alam naman natin, o sige, Marcos siya. No? Marcos. Kumbaga, talagang binabangga niya yung di dapat banggain eh. Doon lang pinapakita ni Senator Amy. Ngayon, hindi naman mawawala yung medyo, alam natin yung mga kababayan natin, no, na medyo nagdadalawang isip sa mga nangyayari. Medyo nagdadalawang isip. Naku, baka mamaya, politika lang yan, ganto, ganyan. Kasi nakikita niyang bagsak ang ratings niya, hindi siya umaano. Marcos pa din yan. Mas maganda, itago muna natin yung ganong komento. Pabayaan na muna natin kung ano ang gagawing pagkilos ni Senator Amy. Diba? Pabayaan natin. Kasi sa ngayon, pwede naman kasing si Senator Amy hindi na magsalita eh. Kumbaga hindi niya na para pag-aksayahan ng oras, hindi niya na para anuhin yan. Siyempre, maging busy na lang siya sa pagkandidato niya sa pagiging senador uli. Pero eto, siyempre, maselang issue to na inopen niya, di ba, na alam niyang marami siyang makakabangga. Pero mas pinili niyang i-open tong issue na to. Kaya, mas maganda mga katunay, pagbigyan natin siya. Pangulo yan. Nako, malaking sampal sa mukha. Nako, wow. Pangulong Marcos. Hindi, sa totoo lang, sinabi ni Ping Lacson na yun, parang sampal yun. Na parang sinabi niya, mali yung ginawa ninyo. Parang gano'n. Kasi nag-comment siya na gano'n, magtakin mo, nasa alyansa ka, tapos bigla ka nag-komento ng gano'n. Sama niya sa alyansa, sinabi na, hindi naman, pwede namang hindi surrender. Bakit ginawa? Contentious issue. Sabi niya, ulitin natin napaka-iksik. Kailang kumbaga parang tutol si Ping Lacson dun sa nangyari. Hindi natin. And I hope hindi ako i-house ng alyansa dito sa sabihin ko. And siguro gawin natin definite pag naon na yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Parang na ng discretion. Kasi ang naging contentious issue yun, pwede niya namang hindi surrender. Pwede. Sabi namin presidente yan. Ito pinabigay. Pwede namang hindi i-surrender. Yan pa ho ang hindi napagandahan nitong si Pwede namang hindi i-surrender. Pwede Dating naman daw. presidente yan eh. Tama. Sana respeto na lang, dating presidente yan eh. So kapag nagkaroon pala ng ganyan uli, halimbawa si PBBM matapos naman ng termino, kapag nagkaroon din siya ng ganyang klaseng problema, nagkaroon din siya ng mga reklamo na katulad kay PRRD, ibig sabihin si PBBM pwedeng isurrender sa ICC. Ganun yun. Lahat na magiging presidente is pwedeng ganun ang mangyari. Na ang mga taga-ibang bansa ang magdedesisyon sa kapalaran natin. Parang wala na tayong sariling desisyon. Parang yung korte natin dito sa Pilipinas ay nagiging display na lang. 'Di ba? Parang wala na tayong korte kasi ang ICC ginagamit lang naman 'yan. 'Di ba? Ginagamit lang 'yan sa mga bansa na walang hustisya. No, na walang korte. Doon lang naman ginagamit ang ICC. Pero dito sa atin sa Pilipinas, umaandar ang korte. May korte tayo dito na pwede nating gamitin kahit anong oras. Kaso hindi natin ginamit. So ang parang nangyari is nayurakan yung korte sa atin. Mas pinili na dalhin si PRRD dun sa ibang bansa imbis na dito sa Pilipinas iproseso yung kung ano yung nirereklamo sa kanya. At sinasabi ni PRRD na handa niya namang harapin lahat ng mga reklamo niya dito sa Pilipinas, hindi niya tataguan. Kasi kung tataguan ni PRRD yan, mula Hong Kong hindi na babalik yan. Nagpunta na ng ibang bansa yan, nakarating, o PRRD, may warrant of arrest ka na. Siguradong nabalitaan niya yon. Dapat hindi na bumalik yan dito. Nagtago na yan. Pero bakit hindi siya nagtago? Pinili niya pa rin bumalik dito. Dahil haharapin niya naman kung ano yung dapat niyang harapin eh. Ang dami nang nagsasabi ng ganyan kay PRRD na ganyan, huliin ka, ganito. Hindi siya nagtatago. Nasa Davao nga lang siya kahit anong oras eh. Pwede siyang kunin doon. Hindi naman kasi pwede yung sasabihin na baka mamaya pag nasa Davao yan, mahirap nang kunin yan yung mga tao. Syempre nasa posisyon pa rin kayo. Kahit papaano, kaya nyo pa rin gawin kung ano yung gustong gawin ninyo. Kung gusto nyo kunin si PRRD doon at litisin dito sa bansa natin tungkol doon sa kaso niya. At si PRRD naman, sigurado ay sasama. Diba ayaw niya lang sa ibang bansa? Kasi wala naman yun, labas naman yung ibang bansa na yun eh.
Labas naman yun sa problema eh. Bakit? May taga-ibang bansa bang na biktima ng war on drugs? Di ba? Ngayon, ang isasagot ng Presidente Marcos Jr. sa pahayag, dating PNP chief yan ha? O ano ang gagawin nila kay Senator Lacson? Tatanggalin na? To me, mas maganda pa sana na nag-independent si Senator Lacson. Tama yun. Tama. Alam niyo, nung eleksyon ng Mayo sa presidente, malaki din yung nakuha niyang boto eh. Kung may babalik ko lang ang panahon, may time clock, mas mabuti pa itong si Lacson ang naging presidente natin ngayon. Sayang at sumama Kung tutuusin kasi kung ganyan lang magiging komento nila Lacson, di ba, nila Senator Amy, na alam nila na talagang magkakaroon ng ganyang problema, sana nag-independent na lang sila sa una. Sa una pa lang, naging independent na kami. Kaso syempre, hindi naman nila siguro inaasahan na ganito talaga yung mangyayari at puputok ng ganito kalaki yung issue. No, kahit sinasabi nung iba, may mga nagsasabi nga na malaki pa yung rally ng mga dilawan kaysa dun sa naging birthday rally ni Tatay Digong. Parang, wow, edi wow. Diba? Sko. Kita nyo naman, kahit hindi nila sabihin, malaki yung nagiging impact niyan. Malaki yung nagiging impact niyan sa mga kandidato ngayon. Yung nangyari kay Tatay Digong, malaki nagiging impact niyan. Hindi lang nila pinapahalata yan. Ngayon, kung nagiging kampante sila sa mga survey na lumalabas, survey lang kasi yan eh. Mangilan-ngilang mga tao lang nakakausap dyan eh. Kung Luzon lang yan, kung Metro Manila lang ang nakakausap mo, yun lang yan eh. Pero hindi pa talaga yung Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? Hindi pa natin alam. Kaya yung ibang tuwang-tuwa at nagpe-piesta na dahil laging pasok sa survey, wag po kayong magtiwala agad. Yun ang baka fake news. Diba? Kasi mas maganda pa rin yung tunay na eleksyon. Uulitin ko, gaya nga nung nangyari nung Vice President, tumakbo si Binay, si Jejomar Binay. Diba hindi natin siya nakikita sa sa survey? Talo siya. Kung tutuusin sa survey, hindi siya umaangat. Pero nung dumating yung eleksyon, nagulat na lang tayo. Biglang nanalo si Jejomar Binay ng Vice President. Diba? So, saan ka dapat maniwala? Sa survey o doon na sa mismong eleksyon talaga? Sa alyansa. Kasi, para sa akin lang ito, yung record ni Senator Lacson sa Senado, yung hindi siya tumatanggap ng pork barrel, yung binubusisi niya yung budget. Yan yan. Nabalitaan natin yan. Natin nun. Nagtaka ako, bakit sumama sa alyansa? Oo nga eh. Salamat naman ngayon. Ako talaga nagtataka Ba't sila nandiyan? Alam mo na. At saka may mga may mga pangalan na to eh. Kahit kay Camille Villar, nagtaka rin ako. Siyempre, mga magulang mo, Villar, kaibigan ng mga Duterte. Diba? Tapos bigla ka napunta sa alyansa, diba? Hindi ko naman siyempre sinasabi na yung alyansa, huwag kayo hindi ganun. Walang ganun tayo rito. Kumbaga, karapatan pa rin nila yun. Pero siyempre, nagiging tanong lang sa atin, diba? Na, medyo, ang mga isip pala nila, medyo magugulo, tapos sumama sila dyan. Na siya na pwede namang hindi isurrender. Bakit isinurrender? Yun ngayon ang yun yung tanong ni Ping Lacson. Kaya ngayon, pwede nyo naman itanong kay BBM yun. Uy, bakit po ba sinurrender si PRRD? Pwede kalibitin niya, bakit? Ano bang problema? Ang ratings ng Pangulo nang dahil dyan. Hindi na nila maagapan ito. Napakatindi yung sinulat na article ni Professor Alex Magno sa Philippine Star, yung Depleted ang title. Depleted? Depleted na daw ang political capital. Yung daw mga ratings na yan, trust and satisfaction rating o approval rating, political capital mo yan. Para
yung gusto mong mangyari bilang presidente, isusuportahan ka ng taong bayan, may isa katuparan dahil marami ang nagtitiwala, marami ang sumusuporta sa iyo. Mangyayari yung gusto mong mangyari. Eh ngayon na, ilan na lang, trust rating niya 14%. Hoy, bigla ang bumagsak. Siya na daw ang pinakamababa sa history Ayan ng kita nyo Pilipinas. yung trust rating lumalabas, biglang bumaba si si BBM doon sa trust rating. Si VP Sara tumaas. So kung babasihan mo yung survey ng mga senador tapos sa trust rating nung nag-i-endorso ng mga senador, sa tingin nyo ba is maniniwala pa kayo sa survey doon sa mga senador? 'Di ba? Hindi. 'Di ba mas lalo tayong magkaisip na hindi. Kaya wag tayong magre-rely. Sinasabi ko, kung nakikita nyo na yung mga PDP laban ay wala sila sa wala sila sa survey ng senator. Wag tayo mapanghinaan ng loob. Dahil hindi pa yan talaga yung tunay. Mangilan-ngilang mga tao lang ang kinakausap. Baka 10 tao lang yung kinakausap dyan. Di ba malay natin, di ba? 10 lang kinakausap. Kung may 50 kinausap, baka mamaya, 40 yung maka Duterte o 10 yung maka tas hindi nasasabihin yung 40 na yon. Pwedeng mga ganun. Kasi gawa-gawa lang naman yan yung survey na yan. Iba pa rin yung tunay na eleksyon. Kaya relax lang tayo sa ngayon. Ngayon kapag tunay na eleksyon, ganun ang nangyari, ay talagang problema na ng mga tao yan. Yung mga tao na talaga may problema kasi tayo yung bumoboto Kung bakit makakabalik pa yung mga yun. Di ba? Kung bakit maglalagay tayo ng alam natin na hindi naman natin papakinabangan dyan sa Senado. Siyempre tayo na may problema nun. Pinas. Mas mababa pa siya sa rating ni PGMA nung kasagsagan ng Hello City scandal. Hindi mas mababa pa itong Marcos Jr. ngayon dahil sa ginawa niya kay PRRD. Oo. So depleted na ang kanyang political capital. Kumbaga parang hindi kasi inisip muna no? Mas maganda kasi election kasi. Bakit isinabay pa kasi dun no? Parang hindi nyo maigi na no? Hindi nyo alam yung magiging epekto ng mga nangyari. Nako, sino ba naman kasi advisor nito niyan? Diba? Nako. Magpalit ka na lang ng advisor, sir. Ako na lang gawin mong advisor. Okay na. Kung walang dramatic measures na gagawin ng administrasyong ito, sabi ni Professor Magno, we are now entering into a political purgatory. Nasyak ako doon sa kala ko ang purgatorio, yung next life lang, di ba? Turo sa Roman Catholic, may purgatorio na napakainit na lugar. Oo. Pero mas maganda, gawin na lang nila para mas gumanda pa yung pangalan nila kahit papaano, mas bumango. Gawin na lang nila, tumulong na lang sila kay PRRD na makabalik dito sa Pilipinas. Ay, di ba mga katunay? Baka natuwa pa sa kanila yung mga tao. Kasi syempre, yun naman talaga yung hinihiling ng mga tao No, kung baga, sinasabi nga ni Senator Bongo ang bilis nyo siyang nadala doon, ang bilis nyo siyang napapunta ron, ang bilis nyo nadala. Kaya posible din naman na maibabalik nyo rin dito agad yun. Ganun yun di ba? Tumulong na lang kayo. Yun yung baka mamaya magkaroon ng himala. Di ba? Ngayon, papasok na tayo sa political purgatory. Tingnan mo, ang reaksyon ng China. Nagbigay na ng abiso, bulletin na China. Sinabihan ng mga Chinese nationals, tourist man o businessmen, mag-ingat kayo kung hanggat maaari huwag kayong magpunta sa Pilipinas. Ay, nako. Laking dagok yan sa ating turismo. At, nako yung China, nako, nagiging sa Pilipinas. Nako, parang syempre, alam naman natin, kahit yung China, parang naapektuhan sila sa pagkakaano ni PRRD. Dahil magkaibigan niya si Xi Jinping tsaka si PRRD. Talagang pinaparamdam ng China talaga na mali ang ginawa ninyo kahit taga-ibang bansa. Nararamdaman talaga, pinaparamdam nila, na ganyan. Ang trading partner natin is China. Paano naman yung mga made in China nating mga gamit dyan? Siyempre, hindi naman tayo, kumbaga practical tayo Siyempre, mas bibili tayo yung mga ganyan mga gamit. Siyempre, mga imported, hindi naman lahat afford hindi naman lahat mayaman. Diba? Ngayon,
Dahil nakikisimpatya ang Chinese government sa nangyari kay PRRD dahil sa magandang relasyon na naipundar ni PRRD sa Chinese government. Tama. Ngayon, in a way, nagpro-protest ang China, huwag kayong magpunta sa Pilipinas. So, Nako, indirectly, hinaharang para naman ngayon. maramdaman ng Philippine government yung tayo pa rin ang mag-suffer. Oo. Businessmen, Pinakita talaga ng China yung suporta nila kay PRRD, no? ngayon, balitang-balita sa buong mundo, mayroon pa bang mag-invest na foreign direct investor? Wala na. So, talagang paganyan ng presidente at ang BP Sara naman paakyat. Okay? Ayun. So, wais itong si Lacson, Aimee Villar na parang kumakalas na kasi. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.